Good afternoon mga bro. Ito, ito-charging tayo ng mga battery na aking nahalungkat sa mga stock ko rito. Ngayon pa pala ako lang tayo tatlong box na maliit ng puro battery niya. At pina-charge natin sila. So far nung pagbukas ko ay may mga laman pa naman. Sinensya na maingay sa kabilang bahay may gumagawa. Ayan, baka solar tayo ngayon. Meron tayong 7% load. 7% load lang. At ito tapos ko lang i-charge. Siguro magbubuo tayo ulit ng isa pang 12 volts. Kasi yung ating 12 volts ay kayang-kaya niyang punuin pag maaraw. Ngayon makulimlim. Pero yan maabot pa ng 12.3. Meron pa naman tayong mga charge controller yan. Tsaka holder. Kaya nagbubuo tayo ng isa. 20p. 3S na setup. Gamit itong mga Sanyo cell. Pro Sanyo ito. Marami kasi tayong Sanyo. Yan. Ang gagamitin lang natin ay hindi bababa sa mga 1.3 kagaya ng 1.3 para kahit pa paano makabuo tayo na kahit na mga 25 mAh pwede na yun kasi yung solar natin ano lang naman yan 80 watts lang naman yan yung total kaya tama lang tatlo siguro sila set up natin doon sa baba. Magbababa lang tayo ng wire na 12 volts na papuntang charge controller. Yun. 18650 sulit pa ba? Ngayong 2024, 2025. Well, kung ako ang tatanungin niya ay sulit pa naman. Yung mga kung brand new ang bibiliin mo siguro hindi na magiging sulit kasi medyo mahal ang brand new yung Percel. Ito kasing sa aking mga used na to but not abused yung mga cell na to 18650 mga used lang ito. Makakabili kayo sa Shopee yan ng mga used na 18650 cell at sa murang halaga lang siguro mga yung 50 pesos mo ay dalawa hanggang apat na used laptop battery pack ng laptop. Anim ang laman nun at kadalasan sa experience ko ang sira lang doon ay yung BMS lang. Kung meron mang battery sira, isang pair, ganun. Kasi naka 3 din yun, naka 2P ang kanyang mga battery. Gaya nito. Ayan. Binaklas nyo, tatlong ganito. Sabi, 6 na peraso. 6 na perasong ganyan. Yun nga lang sa ngayon medyo ang 18650 kasi na-use na mura siya pero napakaraming mabusisi. Kailangan busisihin mo kasi pag hindi mabusising trabaho tsaka for safety na rin kasi pag hindi mo ginawa yun isa lang ang magka-problema sa pack mo, damay lahat. At hindi maiwasan nyo na magkaroon ka ng problemang cell lalo na pagka hindi mo talaga ulit-ulit na tinas. Ito yung stock na to more than 2 years na rin ito nakatago pero nung tinek ko sa isa may mga charge pa, full charge ko lang siya ng hanggang 4 volts 4 volts lang, hindi ko na pinapabot ang 4.2
Tapos palit na ulit ako para mabilis. Ayan, 3.9. 3.9 na rin yung 3. Kung abot na siya ng 4 volts, okay na sa akin yan. Napalitan ko na kagad ang bago para mabilis ako matapos at makapag-assemble tayo ng bago. Yan ang gagawin natin. Mag-ano tayo ng mga 60 pieces. 60 pieces na battery. Ayan. Talagay ko more than 60 pieces ito. Full red, 1.5. Tingin mo yan, takip napakadungis, nakakahon. Ayan, mga naspat ko na to dati, naspat, malagyan ko na to ng soldering dati, soldering iron ko na to dati. Kaya ayan, may mga hinang. Siguro magtatanggal din na muna ako ng mga hinang ito bago natin ispat. Hindi lang ako sure kung sa mga ito, kalit ko, no? Kung sa mga ito ay may spot na. Ang dami ko pang mga may mga ano yung pala to, may mga nalagay na pala akong dito ng soldering lead. Kasi on that time wala pa akong mga tawag dito, spot weld. Siguro linisin ko muna lahat to bago natin i-charge. Kaya lang ako nag-charge ngayon kasi naka-solar tayo. Hindi nga naman yan solar ko. Ayan, meron pa tayong iba. Kaya ito mabababa. Siguro ito mabababa, hindi ko na gagamitin. Pambigay na lang natin to sa mga may gusto. Mababa ang capacity. 500 lang. 800. Yung 1,000 pataas lang natin gagamitin. At pa yan. Puro red din. Ito yung red natin. Mga dalawahan to. Good. Dalawahan. Ayos to. Makakabuo pa tayo. Pwede ko pa palang gawing 8S to. Hindi na. Tama na yung 7S lang. At nagpakita na rin sa akin yung aking mga gamit noon. Yan. Meron para dito yan, tsaka rito. Pag gusto mo siyang i-monitor sa yung cellphone or tawag dito, cellphone or PC. Dito yung dati kong kinabit dito na BMS, kaya lang pang 8S, kaya una ko sing ginawa rito 8S. Ang problema, ang inverter natin ay hanggang 30 plus lang ata. Pag yung 8S ko more than 30 ako sa 4.2, kaya hindi ko tinuloy. Pero yung active balancer natin pang 8S yan, kumpra namin yan. Ito lang hindi, kasi konting problema lang sa isang pack mo, sa shutdown niya yung BMS, kaya wala ka ng output. Kaka-problema, mag-error dito. Mag-error tayo sa inverter natin, kaya hindi ko na tinuloy yung 8S. Yan, 7S tayo. Yun. Ito bang ating update ngayon? 18650 or LiPo4? Siyempre, dun tayo sa bago. Siyempre, sa LiPo4 kasi medyo mahal. Yung 24 volts niya ata nasa
20 pataas, 20,000 pataas, isipin nyo yun. Eh dito sa setup ko na to, hindi naman ko umabot ang ano. Yung 100 nya nasa 8 to 12,000 100 AH. Yung mga live po ngayon, hindi ko lang alam kung assemble, siguro mas makakamura pag assemble, baka hindi umabot sa ganun price. Magbubuo lang tayo ng 60 pieces na red, then panibagong assemble tayo ng 12 volt system. Dadagdag natin doon sa ating 12 volts. Yan, dadagdag natin yan. Marami pa naman tayong mga pwede pa tayong gumawa ng isa pa. Yan, 5 pa to. So siguro sa sunod na balik ko magbubuo ako ng marami, kasi in case na nagpalit ako ng battery, magbubuo tayo ng marami, benta natin para kumita. Hindi, plan ko kasi magkaroon ng farm, kaya siguro sa farm natin nalagay. May awa ang Diyos. May makulit kong aso, oh. At marami pa pala tayong mga holder niyan, kaya makakabuo pa tayo. Ito pa, oh ha, dami pa niyan. Makakabuo pa tayo ng kahit na 12 volt system na lang. Ngayon, para medyo makunat-kunat, gagawin natin 4S. Hindi ko lang alam kung itong blue, kasi yung hanggang 15 lang eh. Lagay ko itong blue hanggang 15 lang din ata to, maximum volts nito. So isa-set lang natin siya sa 15 volts maximum charge niya. Yan siguro magagawa natin. Ang dami pa nito. Kung akalain na marami pa pala akong stock. Yan. Kaya sunod ng bakasyon natin, ito naman ang pagkakabala natin. Magbubuo tayo niyan para ikabit sa ating pinaplanong farm. God, sana matupad. Wala namang posible kay God eh. Yan, sa ngayon dito muna tayo. Charge muna tayo dito. Volts natin 26 na lang, cut off nito 22, kaya matagal-tagal pa yan. Kaya sinusulit natin yung charging. Wala lang makita pang isang kable. Sa-charge ko rin sana meron pa akong pandalawahan. Ito, dalawahan. O rin to eh. Ito kaya to. Siguro kaya lang makalimutan. Yun na lang 4. At least digital. Kita natin kung ilan ang laman. Yun kasing importante. Kahit 4 volts lang. Hindi mapakali oh. Hindi mapakali si Milo. Pala meron sa akin about sa built-in na ATS na to, bakit kung okay daw ba. Actually okay naman yung built-in ito, hindi ko lang siya ginamit, gaya nga ng dahilan ko rin sa kanya, kasi nga more than 2 years ako mula rito, just in case na magka problema walang gagawa, kaya ginamit ko lang siya as DC. Talagang pagka off grid lang talaga siya, pure off grid lang. Ito sa niya, tinanggal ko tong pag AC, tinanggal ko yung AC input niya.
Bali yung sa Meralco natin dito napapasok sa ating ATS. Hindi ko na ginamit yung AC input niyan. At the same time kasi mas breaker type kasi to yung ano na to, ATS na to, kaya mas matibay siya compare sa onboard nito na relay. Pag kung mapansin nyo yung vlog ko na binuksan ko to, isang relay lang na yan ang laman. Relay na palagay mo na siguro mga 30 amperes o 20 ampere. Eh kung ang gamit mo kagaya sa akin buong bahay, may chance na yung relay na yon, yung contact niya, magkaroon ng numipis yung contact point niya. At the same time mawala ng contact, kakaproblema tayo. Kaya ginamit ko lang siya as off-grid lang talaga, pure off-grid lang, battery operated lang siya. Dito lang talaga siya sa battery natin kumukuha, at ang charging niya dyan manggagaling. Hindi ko rin ginamit kasi may charging din to yung inverter na to pag nakakabit ka sa AC, charging din siya. Hindi ko na ginamit yun. Yun yung isang dahilan. At sa atin namang 18650, siguro kung marami pang kakalat-kalat na sa tingin nyo na mura, nakakamura kayo, at hindi naman kalakihan ang setup nyo, wala naman kayong planong gumamit ng aircon o mga high load na na sa bahay nyo, mga appliances na mga TV, rep lang, kayang-kaya naman itong setup lang. Yan ang load ko dyan araw-araw: rep, TV, electric pan, washing machine, rice cooker, kayang-kaya nyan. Aircon di ko pa nasubukan. Meron akong aircon, kaya lang masyadong malaki, 1.5, hindi siguro kakayanin ng battery ko kasi may napanood ako na itong 3 kilowatts kinaya naman, kaya lang hindi tatagal, kawawa yung battery natin. Buti kung marami panel natin, ang PV natin ay 400 watts lang. Yung target ko susunod, mag-upgrade tayo ng solar panel, dadagdag solar panel, at iisa-isahin natin tong mga battery na to. Capacity test natin yung mga yan. Kailangan ang bawat slot nito, mga apatan na to, hindi bumaba ng 5,000 mAh or 5 Ah, para kahit papano makuha natin yung kung sa 5 yung mga yan, makukuha natin yung meron tayong 80 sa 20, bali 100 Ah, makukuha natin yung 100 Ah, hindi siya bababa ng 100 Ah yung ating setup. Pero kung magkakaroon naman ako ng pagkakataon na magka-budget, siguro maglalay po ako, yung mataas na yung amp hour para sulit. At ito naman gagamitin natin sa 12 volt system naman, kaya wala ring tapon. Yan siguro update natin ngayon sa ating solar setup. Yan, ito na, may 4 volts na tayo. Gawin natin 4.1. Yan, maligam-gam. Yan nga tamang init ng pagcha-charging, maligam-gam lang, hindi yung sobrang init. Kasi itong Sanyo Cell talagang grabe kung mag-init yan, lalo na pag nasa 4.1 pataas na yan. Ay naka, sulit para sa akin sulit na sulit kaysa bumili ka ng brand new na 18650 na 40 pesos ang isa pataas. Doon ka na sa use pero hindi naman abuse.
Ang kailangan mo lang talagang check ng maigi. Mga ilang ako kasi dito siguro 3 beses kong i-test. Unang pagbaklas ko pa lang voltage reading na tayo. Pagka 0 volts na hindi ko na sinasama sa pack. Yung kinukuha ko lang doon yung mga 2.5 pataas. Tapos charge ko siya, kukuha na ng capacity. After nun, itatabi ko muna ng ilang buwan. Yung sa akin na sa part ko naman, hindi lang ilang buwan, taon. Kasi iipunin ko yan doon sa abroad. Pagka na-charge ko na ng full charge yan at nakuha na ko ng capacity, i-stack ko yan hanggang sa magpabagahe ako. Pag nagpabagahe ko, kasama na yan. Siyempre wala pa ako rito noon, nadidito na ito, na-stack pa rin yan. Kaya taon halos bago masama sila sa pack. Pag uwi ko dito at chinek ko ulit ang mga voltahe nila at na maganda pa rin, pasok pa rin sa qualification ko para isama sa ating pack, doon pa lang sila masasama dyan. Pero yung iba na bumababa ang voltahe, bumaba ng 3 volts, hindi ko na sinasama. Kaya tumagal ng ganyan katagal ang aking mga 18650. Sa ngayon napakarami pa talagang binibentang mga 18650 o mga laptop battery. Kaya pwede pa tayo mag-ipon ulit. Tingnan natin kung ipukumpitin muna natin kung sulit pa nga bang magbuo pa ng ganitong setup or bibili tayo ng buong battery na. Hindi kaya bumili na lang din tayo ng Live 4 at mag-assemble na lang tayo ng sarili. Titignan natin. Sa ngayon kasi hindi pa natin gawa nang wala pa tayong budget. Yun, mahaba na ng gusto ng aking vlog. Makulimlim pa rin. Maghapon makulimlim, maulap. Pero kahit pa paano, nakakapag-charge tayo. Ayan, charging siya ng 2 ampere lang. Meron lang tayong sa 400 natin, 65 watts lang yung na-harvest natin. Diba ang baba, pero kahit pa paano nakakatulong. Tayo ay solar lang ng gamit pure solar lang sa maghapon. Malaking bagay na yun. Doon natin makukuha yung ating ginastos sa ating mga battery sa mga inverter na binili natin. Unti-unti mag-ROI na rin tayo. Yun na lang siguro. Ingat-ingat na lang ang lahat at God bless us all.